Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kaniyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang patotoo na muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi ang kanyang physical resurrection lamang na nakita at nahipo ng mga alagad ang kanyang katawan na pinako sa krus pero buhay muli ngayon. Ito ang ginawa ni Jesus sa kanyang pagpapakita sa mga alagad. Pinakita niya ang kanyang sugat. Pinahipon niya sa kanila ang buta sa kanyang tagiliran. Pero ang kanyang mga physical na patotoo, iyan ay isa lang ng patotoo ng muling pagkabuhay. At ang isa pang patotoo ng muling pagkabuhay ay ang mga kababalaghan at mga milagro na ginagawa ng mga alagad ni Jesus sa kanyang pangalan. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay nararamdaman ng mga tao sa mga ginagawa ng mga alagad niya, sa ginagawa ng simbahan. Bago makyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya ng Ama. Pinadadala niya ang kanyang mga alagad sa buong mundo na dala ang kapangyarihan ito. Narinig natin sa ating pagbasa ang mga kababalaghang nasaksihan ng mga tao na ginawa ng mga alagad. Ganun kalakas ang pananampalataya ng mga tao at ng mga alagad na dinadala ang mga may sakit sa papag at sa kanilang mga higaan. Nilalagay ang mga ito kung saan dumadaan si Pedro. Sino man ang matamaan lang ng kanyang anino ay gumagaling. Hindi nga kailangang hipuin siya. Anino lang niya, nakakapagpagaling na. Dahil sa mga himalang tulad nito, malaki ang paggalang ng mga tao sa mga alagad. Marami ang nagkaroon ng pananampalataya na sumali sa samahan ng mga alagad sa simbahan. Yung iba na wala pang ganyang pananalig na sumali, ginagalang at pinupuri nila ang simbahan. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay naranasan hindi lang sa panahon ng mga apostol. Ito ay patuloy na nanatili sa simbahan. Nakikita ito sa pagtiyatsaga ng mga Kristiyano kahit nandiyan ang pag-uusig. Naranasan ito sa mga mabubuting gawa ng mga santo at santa sa buong kasaysayan ng simbahan. Ang patuloy na paglago, paglawak, pagpalalim ng pananampalataya kahit na nandiyan ang pag-uusig at pati na ang mga iskandalo
ay tanda na ang lakas na bumubuhay kay Jesus ay nararanasan pa rin sa simbahan. Pati na nga sa ating personal na buhay, nakakaranas tayo ng iba yung lakas na kumikilos sa atin sa mga problema na hinaharap natin, na kung tayo ay may pananampalataya lamang, iyan ay natatamo natin ang lakas na yon. Talagang tunay na buhay ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at ibinabahagi mo sa amin ang iyong tagumpay kahit na ngayon sa aming buhay. Ipadama mo sa amin na ikaw nga ay buhay at kumikilos sa piling namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.